So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, sino palpal? Ni General Torre, itong si Jason Sa. Biruin nyo ba naman gumawa ng fake news? Ito kasi yung hilig sa kanila eh. You know, nung si DOJ Secretary Boying Rimulya ay na-hospital due to, di ba, may complication sa kanyang heart, pinalabas nila noon na patay na. Kahit hindi pa naman patay yung tao, namamahinga, nagpapagaling. Ngayon naman, ang tinarget ng fake news ni Jason Sa, itong si General Torre, na kesyo daw po kinakarma na, nagabaan dahil sa paghuli daw po kay Pastor Apollo Kibuloy, kaya nasa critical condition daw po yung kanyang sakit. 'Di ba ang hilig nilang gumawa ng ng fake news? Well, ano pa nga ba nga asahan natin dito kay Jason Sa, natanggal yan sa broadcasting. Walang inaasahang source of income yan, kundi ang pangtotrolls, ang paggawa ng fake news dito sa ating administrasyon. Malaki ata ang TF ni ni Jason. Uy, by the way, 1 million per month yan, yung allowance niyan dito kay Kibuloy. So, medyo bumabawi itong si Jason Sa. So, ngayon, ito yung post. Tawang-tawa nga ako dito kasi halatang edited at AI itong picture ni General Torre na nasa hospital. Anyway, papakita ko yung picture ni General Torre, mga minamahal. Ilagay na lang natin dyan. Yan daw po si General Torre. Yan daw po si General Torre. Ang layo, parang isang pasyente na na-confine tapos inalapat lang yung face dyan ni General Torre. Alright, basahin natin to post ni Jason Sa. Ang sabi dito, ang gaba, dili jud magsaba. Ayun na, itinakbo na sa ospital ang mamang pulis na abusado. Sana lang ay mabuhay pa siya upang mapagsisihan niya ang kanyang pagmamalabis sa mga inosenteng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. You know what, mga minamahal, sinunod lang naman ni General Torre yung batas. Sinunod niya lang naman yung utos. Bakit niyo siya kinagagalitan? Diba, kasalanan ba namin na mayroong nakitang probable cause dito kay Kibuloy? Kasalanan ba na mayroong nakitang di umano, 'di ba? Panggagahasa, abusive, madaming kasalanan na nakita itong si Kibuloy? Kasalanan ba ni General Torre 'yun? 'Di ba? Nakakaloka. Alright. So ngayon, nag-post itong si General Torre. So palpal niya to kay kay Jason Sa. Basahin natin yung kanyang post. Ang sabi niya dito, nagpa-ospital, pumogi. Wow, nagpa-ospital, pumogi. Kasi parang hindi siya to eh. Tingnan nyo oh. Nakikita nyo yan? Diba? Parang hindi naman talaga siya yan. Tsaka mas gwapo yun nandito. Diba? Dala din naman kasi mga minamahal ng ng medyo katandaan, nababawasan na yung hair natin. Diba? Tapos medyo kumukulubot. 'Di ba? So ngayon, ang paglalarawan ni General Torre sa kanyang sarili is mas gwapo pa daw yung nandito sa AI picture. Alright. So basahin natin. Post, nagpa-ospital, pumogi. Teka, kamukha ko ba ang nasa ospital? Kamukha ko ba ang na-ospital? Tanong ni General Torre. May cleft chin. Malago pa ang buhok. Pogi at makisig. Aba, sabihin nyo naman kung saang ospital ito. Susunod ako at magpapa-confine agad. Actually, mga minamahal, ito kasing fake news ni Jason Sa, sa post, wala kasing nakalagay dyan. Walang nakalagay kung kung saang ospital na admit itong si General Torre. So, pinalabas lang nila na itong si General Torre daw po ay na-confine at nasa critical condition. Pero wala po silang tinukoy or tinuturong ospital kung saan nga po naka-confine itong si General Torre, which is doon pa lang red flag na kung maniniwala kayo. Okay lang sana kung merong evidence talaga na real na ospital na location na inilagay doon. So, pupuntahan nyo ng mainstream media, di ba? Mga minamahal, wala naman. So, this is, fake news. May masabi lang, di ba? So, pinagpapawisan na naman tuloy ako. Alright. Tuloy natin tong post ni General Torre. Sabi niya dito, kidding aside,
Hindi ako na ospital at wala akong sakit. Ang picture na ito ay gawa-gawa lamang ng mga alipores ni Kingdom of Satanist Alliance. Tinawag pang Satanist. Well, masakit to yung KOSA na ibinrand ni General Torre dito sa mga nagpapakalat ng fake news o Kingdom of Satanist Alliance. O, diba? Okay, may panibago na kayong pangalan, KOSA, Kingdom of Satanist Alliance. 'Di ba, miyembro ng mga masasama. Walang ibang ginawa kundi magpakalat ng fake news. Alright. Sa dami ng oras ng isa sa mga taong ito dahil, wow, oo, tama mga minamahal. Sa dami ng oras ng isa sa mga taong ito dahil jobless nga at isinuka na ng mainstream media. Actually, totoo yan. Sinuka na kulong na nga 'di ba? So, ayun. Nakulong na dati sa panloloko, hindi pa rin natuto. Heto, may isa pa gusto yatang maging kakosa din. So, ang tinutukoy dito ni General Torre, itong picture ni Jason sa mga minamahal na nakulong sa kasong estafa. Large scale yan mga minamahal at illegal recruitment. So, bukod pa dyan, din to, sideline niya din noon yung pagdadala ng mga babae, yung binubugaw. Uy, totoo yun. May nagkwento sa akin. Paki-confirm nga, Jason, kung totoo ba, linisin mo yung sarili mo. Ano daw siya, mga minamahal, nagre-recruit ng mga babae, dinadala sa Malacanang, yung mga pitit, sexy ng mga babae, dinadala niya doon sa Malacanang, tapos ibinubugaw niya sa mga politician. Kapag merong politician na pumatol, meron siyang TF. Ang pinakamababang TF dyan ni Jason, if I am not mistaken, mga 15,000. Kasi hindi naman siya nagdadala ng mga babae doon ng mga pipitsugin, as in talagang mga pitit. So, kinukuha niya daw di umano sa Pasay. Yun lang yung aking pagkakaalam kasi may nakapagkwento sa akin. So, kidding aside mga minamahal, ano pa nga ba nga aasahan natin sa taong yan? Dahil jobless nga. 'Di ba? Sinuka ng mainstream media, nakulong sa large scale estafa, tapos nakulong din dahil sa illegal recruitment. Ano pa nga bang aasahan natin diyan? Jobless 'yan. So ngayon, actually yung ginagawa niya, trabaho din naman 'yan Yung pang-trolls, trabaho din 'yan. Yun nga lang hindi marangal yung kanyang trabaho kasi nang-troll siya Naninira siya ng kapwa niya Pilipino para lamang kumita. Okay din naman kasi source of income niya 1 million per month, 'di ba? Sa kanyang allowance. Nakita natin 'yan sa hearing. Pero yung punto dito, hindi akma na ganyan kalaki yung kinikita mo pero puro paninira sa kapwa mo Pilipino. Imagine si Boying Rimulya hindi pa nga patay, pinagmukha na nilang patay. 'Di ba? Tapos ngayon itong si General Torre hindi pa naman po nagkakasakit, pinagmukha na nilang may sakit. Kupal ka ba, boss? 'Di ba? Nakakaloka. Tapos yung picture mga minamahal, tingnan nyo, yung parang black na Amerikano, tapos inilapat lang yung muka ni General Torre doon. Napapansin ninyo, alam nyo kasi kapag AI katulad ng yung video ni PBBM na gumagamit yung gumaganon, halatang AI. So, ang maniniwala dyan, yung kapwa din nila, mga obsessed dito kay PBBM. So, ang maniniwala dyan, mga obsessed din dito kay General Torre. 'Di ba? Yung mga hate itong si General Torre. Yung mga KOJC lang din naman yung maniniwala dyan. 'Di ba? So, anyway, bago kayo maniwala sa isang information, make it verified naman para naman hindi kayo nabibiktima ng fake news peddling. Alright, mga minamahal, anyway, yun lamang po. So, don't forget to click subscribe, comment din kayo at hit nyo yung notification bell, para lagi kayong updated sa ating mga susunod na video. Yun lamang po, ingat mga kababayan.